Nang makita ni Go Rigwang ang kakayahan ng Twilight Cloud Mirror ay bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata habang hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi niya inakala na mayroong salamin sa mundong ito na kayang ibalik ang isang atake ng kagaya niyang Martial Sovereign Realm Expert. Dahil dito ay agad siyang sumigaw at inutusan si Go Xingguang na huwag nang mag-atubili gayong kailangan daw nilang patayin agad si Li Yunxiao at agawin ng mahiwagang salamin kasama ang lahat ng pambihirang artifact na nasa pagmamay-ari nito. Samantala ay naging seryoso rin ang ekspresyon ng ating bida habang patuloy niyang inoobserbahan ang paligid dahil sa kanyang pakiramdam ay may isa pang Martial Sovereign Realm Expert na nagtatago sa ilalim ng tubig. At kung hindi raw siya nakaiwas agad nang mahulog siya kanina ay malamang na nasugatan na siya sa ilalim ng tubig kaya naman laking pasasalamat niya raw na naramdaman niya ito agad. Bukod pa rito ay napansin niyang napaka-kakaiba ng lugar na kanilang kinalalagyan dahil kahit gamitin niya ang kanyang divine sense ay hindi niya malinaw na masukat ang tunay na cultivation ng mga taong nakakalaban niya. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay alam niyang nagmumula mismo sa ilalim ng ilog kaya naman hinala niya na mayroong nakatago doon na hindi pangkaraniwan na bagay. Dagdag pa rito bukod kay Go Rigwang at sa taong nakatayo sa tabi ni Ruan Ziling ay may hindi bababa sa tatlong Martial Sovereign na nagkukubli sa paligid at batid niyang hindi pangkaraniwan ang lakas ng mga ito. Alam ni Li Yunxiao na kung ang layunin lamang niya ay tumakas ay walang sinuman ang makakapigil sa kanya ngunit kung nais niyang patayin ang tatlong Martial Sovereign Realm ay magiging mas mahirap pa iyon kaysa sa pag-akyat niya sa langit. Malamig namang nagsalita si Go Rigwang at sinabing bagamat pambihira raw ang lakas ng ating bida ay hindi pa rin ito matatakasan ang kamatayan. Kasabay nito ay muli siyang sumugod habang marahas na ibinabagsak ang kanyang sword light. Sa sandaling iyon ay kumislap ang marka sa pagitan ng mga kilay ni Li Yunxiao at agad na lumipad palabas si Little Diamond. Isang malakas na ugong ang umalangaw sa himpapawid bago ito nagpakawala ng walang habas na pag-atake at sa pagkakataong ito ay hindi nito ginamit ang Void Punch. Sa halip ay paulit-ulit nitong pinakawala ng magkabilang kamao na tila isang baliw. Kaagad naman na napuno ng hindi mabilang na anino ng kamao ang buong kalangitan habang ang espasyo mismo ay nagsimulang mabiyak dahil sa tindi ng mga suntok. Hindi naman napigilan ni Go Rigwang na magulat sa kanyang puso dahil ang bawat anino ng kamao ay tila may lakas na katumbas ng isang 9th rank profound artifact na bumabagsak mula sa himpapawid. Bagamat hindi sapat ang mga ito upang magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya ay wala rin siyang ibang pagpipilian kundi ang magdepensa. Sa kabilang banda naman ay tulalang pinagmamasdan ni Ruan Ziling ang eksena sa harapan niya dahil hindi niya maintindihan kung ano ang kalaban ni Go Rigwang. Sa kanyang tingin ay isa lamang itong puppet ngunit paano raw nagagawa ng isang puppet na maglabas ng ganun katinding galit pati na rin agresibong aura. Maging si Go Xingguang ay naguluhan din gayong base sa kanyang pagkakaalam ay isa nga itong puppet ngunit kahit siya ay hindi makapagbigay ng paliwanag sa kakaibang pag-uugali nito. Habang mas matagal nilang pinagmamasdan ang labanan ay lalo silang nakararamdam ng pagkabalisa at dahil iyon sa sunod-sunod na paglalabas ni Li Yunxiao ng kanyang mga pambihirang kayamanan. Nariyan ang Twilight Cloud Mirror, misteryosong armor kasama ang mga makapangyarihang artifact na hindi basta-basta makikita sa buong kontinente. Inamin ni Go Xingguang na kahit daw ang mga young master ng Jiang family ay mahihirapang magkaroon ng ganong karaming kayamanan kaya naman nagsimula siyang mabahala sa kung sino nga ba si Li Yunxiao. Bigla namang naalala ni Ruan Ziling kung gaano kaingat noon ang uncle niyang si Hang Feng nang harapin nito si Li Yunxiao sa Bright Moon Pavilion. Noon ay hindi niya iyon pinansin ngunit ngayon ay unti-unti niyang napagtatanto na maaaring mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya ang pinagmulang puwersa ni Li Yunxiao. Gayunpaman ay mabilis niyang itinapon ang lahat ng pag-aalinlangan dahil para sa kanya ay wala nang saysay pa ang pag-iisip sa mga bagay na iyon gayong nagsimula na ang lahat. Anuman ang tunay na pagkakakilanlan ni Li Yunxiao ay kailangan itong maasikaso ngayong araw kaya naman agad niyang sinabi kay Go Xingguang na huli na upang pag-isipan pa ang pinagmulan ng kanilang kalaban. Kapag nakaligtas daw si Li Yunxiao ngayon ay silang dalawa ang haharap sa napakalaking problema sa hinaharap kaya naman dapat nila itong mapaslang kahit na anong mangyari. Bukod pa rito ay nangako rin siya na kapag natapos ang lahat ng ito ay maghahanap siya ng paraan upang mabayaran ang sakripisyo nilang tatlong magkakapatid sa pagbabantay sa New One Stone sa loob ng napakahabang panahon.
Unti-unti namang lumitaw ang mabagsik na ekspresyon sa mukha ni Go Xingguang matapos marinig iyon dahil alam niyang nakatali na sila sa parehong bangka ni Ruan Ziling kaya wala na rin silang ibang pagpipilian kundi ang tumuloy hanggang dulo. Sa sumunod na sandali ay sumabog ang napakalakas na palm force mula sa kanyang katawan habang ang kanyang figure ay kumislap at agad na lumitaw sa likuran ni Li Yunxiao. Wala na siyang balak magsayang pa ng oras sa mga salita kaya bilang isang martial sovereign realm ay iisa lamang ang nasa isip niya sa sandaling iyon at ito'y walang iba kundi ang tapusin si Li Yunxiao sa pamamagitan ng isang tiyak na nakamamatay na pag-atake. Sa labis na pagkagulat ni Li Yunxiao ay agad niyang natuklasan na ang nakapaligid na space sa kanya ay nakalap na ng sovereign chi ng kalaban kaya naman agad na naging mabigat ang kanyang buong katawan. Sa loob ng isang iglap ay nakaramdam siya ng matinding paghihigpit sa kanyang mga galaw at kasabay nito ay sumabog ang napakalakas na enerhiya habang ang nakapipinsalang puwersa ay marahas na tumama sa kanyang ancient armor. Kahit na sinalag ng baluti ang karamihan sa pinsala ay sapat pa rin ang natitirang lakas upang itulak siya pababa sa ilog kaya naman wala siyang nagawa kundi ang bumulusok pa ibaba. Nang makita naman iyon ni Little Diamond ay agad itong nagpakawala ng isang malakas na sigaw bago tuluyan na sumunod patungo sa direksyon ng ating bida. Gayunpaman ay biglang kumislap ang isang asul na array formation sa ibabaw ng ilog at marahas na tumalsik ang tubig sa lahat ng direksyon pero pagkatapos nun ay muling naglaho ang array formation na para bang walang nangyari. Tahimik namang nakatingin sina Go Xingguang at Go Riguang sa ibabaw ng ilog habang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha gayong napapaisip pa rin sila kung dito na ba matatapos ang kanilang laban. Bagamat alam kasi nila na napakadelikado sa ilalim ng ilog ay mayroon pa ring pangamba sa kanila na baka makaligtas si Li Yunxiao kung nagkataon na marami pa itong pambihirang 9th rank artifact na nakatago. Hindi nagtagal ay mabilis na lumapit si Ruan Ziling at nagtanong kung bakit hindi nila hinahabol si Li Yunxiao gayong baka makatakas pa raw ito. Kampante naman nang umiti si Go Xingguang at ipinaliwanag na ang array formation na lumitaw kanina ay walang iba kundi ang Golden Talisman Lock Array na ginagamit upang isil ang Neon Stone na nasa ibaba. Base raw sa kanilang nasaksihan ay tiyak na na-trigger iyon ni Li Yunxiao at kasalukuyan na itong nakakulong sa loob ng array formation. Idinagdag pa niya na kahit ang isang 9th rank puppet tulad ng nakita nila kanina ay hindi makakatakas sa kapangyarihan ng array na iyon kaya lalong imposibleng makaligtas doon ang isang martial supreme na kagaya ni Li Yunxiao. Sa paliwanag naman na iyon ay hindi pa rin lubusang mapanatag si Ruan Ziling kaya muli siyang nagtanong kung gaano katagal bago tuluyang mamatay si Li Yunxiao. Sumagot naman si Go Xingguang na sapat na ang kalahating araw upang maging abo ang sinumang makulong sa loob ng array formation. Kung sakali man daw na himalang makaligtas ito ay naroon pa rin si Go Yuguang sa ibaba upang bantayan ang bawat kilos nito kaya naman 100% na wala na talaga itong takas pa. Dahil dito ay tuluyan ng kumalma si Ruan Ziling at nagpasyang hintayin ang resulta sa loob ng kalahating araw. Samantala ay mabilis na bumulusok si Li Yunxiao sa kailaliman ng ilog matapos tamaan ng malakas na palm strike at hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng isang kakaibang puwersa na tila humihila sa kanya pababa na parang isang napakalaking ipu-ipu. Gayunpaman ay mas nanaig ang kanyang pag-uusisa kaysa sa pag-aalala kaya naman agad niyang napakalma ang sarili. Matagal na niyang napapansin ang kakaibang puwersa sa ilalim ng ilog at batid niyang dito nagmumula ang enerhiyang humahadlang sa kanyang divine sense simula pa kanina. Bukod pa rito ay ramdam din niya ang napakatinding kapangyarihan ng array formation sa paligid at sa katunayan kahit si Little Diamond ay nahihirapan ng tiisin ang mapanirang puwersang iyon. Sa huli ay napilitan na siyang ilabas ang World God Monument at kasabay nito ay binuksan niya ang Water Domain para gamitin ang kapangyarihan ng True Dragon Water Essence. Ayon sa mga alamat ay kayang supilin ng kapangyarihang ito ang mga ilog at dagat kaya naman mabilis na nabuo ang isang vacuum zone sa ilalim ng tubig. Sa wakas ay malinaw niyang nakita ang tunay na anyo ng lugar at sa kanyang pagkagulat ay natuklasan niyang ang buong ilalim ng ilog ay isa palang napakalaking refining array. Sa isang tingin pa lamang ay agad niyang nahulaan ang layunin nito ngunit hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa antas ng kapangyarihang taglay nito. Kahit ang Demonic Heaven Armor ay tila nahihirapang labanan ang mapanirang enerhiya ng array formation kaya naman lalo siyang nagtaka kung bakit mayroong ganoong nakakatakot na grand array sa loob ng isang tila ordinaryong ilog. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumula ng enerhiya hanggang sa makita niya ang isang kumpol ng mga estrukturang bato.
Sa gitna ng refining array ay may isang maliit na altar na halos kalahati lamang ng taas ng tao at nakapatong sa ibabaw nito ang isang kakaibang bato na naglalabas ng madilim at nakakatakot na aura. Sa sandaling masulyapan iyon ni Li Yunxiao ay agad niyang naramdaman ang kakaibang panginginig sa kanyang puso dahil unti-unting lumitaw ang isang manipis na demonic aura sa paligid ng bato habang naglalabas ito ng isang uri ng ilusyon na kayang makaapekto sa isip ng sinumang tumingin dito. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumabo ang paningin ni Li Yunxiao at nakaramdam siya ng matinding pagod sa kanyang kaluluwa. Muntik na siyang tuluyang malunod sa kakaibang impluwensya ng batong iyon kung hindi lamang biglang umalangaw ang malakas na sigaw ni Demonic Dragon sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap ay nagising siya mula sa pagkakatulala at agad na natauhan sa panganib na kanyang kinakaharap. Sa sandaling iyon ay mabilis niyang isinagawa ang kanyang ocular technique habang lihim na nababahala sa kanyang puso dahil sa buong buhay niya ay bihira siyang makaranas ng ganitong sitwasyon. Ang simpleng pagtingin lamang sa isang piraso ng bato ay halos naging dahilan upang maagaw ang kanyang kamalayan at sapat na iyon upang ipakita kung gaano nakakatakot ang bagay na nasa kanyang harapan. Agad na kumalat ang mga umapaw na soul power ni Li Yunxiao patungo sa paligid habang pilit niyang sinasalakay ang kakaibang puwersang bumabalot sa bato. Hindi nagtagal ay unti-unting napawi ng kanyang soul power ang madilim na enerhiya at sa wakas ay lumitaw ang tunay na anyo nito. Isa lamang itong maliit na bato na halos kasinlaki ng palad ngunit sa sandaling makita ito ni Demonic Dragon ay agad itong nakaramdam ng matinding pagkabalisa dahil para sa kanya ay hindi pangkaraniwan ang bagay na iyon at maging ang napakalaking array formation sa paligid ay tila partikular na nilikha upang supulan ang batong ito. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Li Yunxiao kaya agad niyang binuo ang isang hand seal at kasabay nito ay bumukas ang kanyang primordial heavenly eye sa pagitan ng kanyang mga kilay habang ang tatlong mata ay bumuo ng magkakaibang simbolo. Kaagad na tumagos ang kanyang eye power patungo sa bato na tila nais nitong makita ang lahat ng lihim na nakatago rito pero tila nakaramdam siya ng panganib sa bato. At sa mismong sandaling malapit ng mabunyag ang tunay nitong anyo ay isang hindi maipaliwanag na puwersa ang biglang humarang sa kanyang divine sense. Ang mas nakakatakot pa roon ay agad itong nag-counterattack pabalik sa pinanggalingan ng kanyang investigasyon. Napakabilis ng puwersang iyon at sa loob lamang ng isang iglap ay direkta itong tumama sa primordial heavenly eye ni Li Yunxiao. Biglang nayanig ang kanyang kaluluwa habang ang kanyang sea of consciousness ay naging magulo. Sunod-sunod siyang napasigaw sa sakit habang tila nawawala ng kontrol sa sarili. Labis namang nabigla si Demonic Dragon at agad nitong binigkas ang heart cleansing mantra para tulungan na malinis ang utak ng ating bida. Ang mga mahiwagang tunog ay umalangaw sa loob ng katawan ni Li Yunxiao ngunit sa sandaling malapit na sana niyang matulungan ang ating bida ay bigla na lamang may dumakma sa kanyang bibig. Pinigilan siya nito na makapagpatuloy sa pagsasalita kaya naman nahinto ang pagbigkas niya ng heart-cleansing mantra. Pagkatapos naman nun ay mabilis na kumalat ang mga itim na demonic pattern sa balat ni Li Yunxiao habang ang buong katawan niya ay nababalot ng nakakatakot na demonic aura. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at mabagsik at patunay iyon na naging isa na naman siyang demonyo. Kasabay nito ay sumigaw siya kay Demonic Dragon na tumahimik bago bigla siyang tumawa ng parang baliw. Habang nakatitig sa bato ay sinabi niyang hindi niya inakala na ang bagay na matagal na niyang hinahanap ay kusang lalabas sa kanyang harapan. Ang maliit na bato sa altar ay walang iba kundi ang Neon Stone at labis ang pananabik na lumitaw sa mukha ng demonyong bersyon ni Li Yunxiao habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Rainbow Stone. Ngunit bago pa man siya makalapit ay isang hindi nakikitang puwersa ang agad na humurang sa kanyang landas kaya bahagya siyang nagulat at mabilis na napagtanto na ang buong lugar ay nababalot ng isang napakalakas na array formation. Pero dahil natatakpan ng Neon Stone ang lahat ng divine sense ay wala siyang paraan upang makita ang istruktura nito ng malinaw. Dahil dito ay nagpasya siyang gumamit ng dahas upang sirain ito. Malamig na kuminang ang kanyang mga mata habang dahan-daang bumuo ng isang kakaibang handsil ang kanyang kanang kamay. Mula naman sa likuran niya ay unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang itim na phantom at kasabay ng kanyang kilos ay marahas na nagpakawalan ng palm strike ang phantom patungo sa array formation. Gayunpaman ay agad na lumitaw ang isang malakas na liwanag sa paligid ng Neon Stone at walang kahirap-hirap nitong hinarang ang lahat ng demonic chi.
Ni kahit kaunti ng kapangyarihan ay hindi man lamang nakapasok sa loob kaya naman tuluyan ng nagngalit sa galit ang demonyong si Li Yunxiao. Hindi niya matanggap na mayroong array formation na kayang hadlangan ang kanyang kapangyarihan kaya naman sa sobrang galit niya ay muli siyang umungal at itinaas ang kanyang kanang kamay. Agad na nagsimulang magtipon ang napakalaking dami ng demonic chi hanggang sa mabuo ang isang mahabang itim na sibat kung saan habang patuloy na tumitigas ang hawakan nito ay lalo ring lumalakas ang aura ng pagkawasak na nakapalibot dito. Sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake na kaya niyang gawin at ito'y walang iba kundi ang Demonic Spear of Destruction. Marahas itong bumulusok patungo sa array formation habang ang buong ilog ay agad na nabalot ng itim na enerhiya. Hindi rin nagtagal ay umalangaw ang isang malakas na tunog ng pagkabiyak at sa wakas ay nabasag ang array formation sa isang iglap lamang. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng demonyo dahil sa halip na makuha niya ang Neon Stone ay isang mas nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa loob. Ang mapinsalang enerhiyang dati niyang nararamdaman ay muling lumitaw at mas mabangis pa ito kaysa noon. Doon lamang niya napagtanto ang katotohanan na ang array formation na kanyang winasak ay hindi ang tunay na nakamamatay na array kundi isa lamang itong panlabas na seal. Labis siyang nagalit nang maunawaan iyon dahil hindi niya inakala na mayroon pang array formation sa loob ng isa pang array formation. Sunod-sunod siyang umungal habang gusto na niyang umatras ngunit huli na ang lahat dahil ang huling pag-atake niya ay halos naubos ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan kaya wala na siyang kakayahang labanan pa ang sumasabog na kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon ay unti-unting nagsimulang maglaho ang mabagsik na ningning sa kanyang mga mata habang ang demonic aura sa kanyang katawan ay dahan-daang humihina. Kasabay naman nun ang panunumbalik ng kamalayan ng ating bida at sa mga puntong ito ay siya na mismo ang bumibigkas ng heart-cleansing mantra. Matapos naman makabalik ni Li Yunxiao sa kanyang katawan ay dismayado niyang sinabi na wala din palang silbi ang demonyo sa kanyang katawan dahil hinayaan pa man din daw niya itong makalabas para matulungan siya. Subalit imbis na tulungan daw siya nito ay binigyan pa siya nito ng isang malaking problema kaya naman dapat daw ay hindi na niya ito hinayaan na lumabas para asikasuhin ang misteryosong bato na nagtataglay ng malakas na demonic energy.